Magandang umaga mga kahuan, narito na ang ulat sa panahon today. Narito yung ating latest satellite images. Makikita natin na meron pa rin tayong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli natin itong namataan 565 kilometers northeast na extreme northern Luzon. So sa kasalukuyan, basta sa pinakahuling datos natin, medyo malit pa rin yung tsansa na ito ay maging bagyo at wala pa rin itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, meron tayong nabuong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression category na po. Ang ibig sabihin nito sa iba't ibang mga kategorya ng mga bagyo, yung Tropical Depression, yung pinakamahina, unang kategorya ng mga tropical cyclone. Mapapansin natin, wala pang local name itong Tropical Depression dahil ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala rin itong international name dahil ang mga bagyo na nasa tropical storm category, yung mga bagyo na binibigyan natin ng international names. So, sa ngayon, isa pa lamang siyang tropical depression mula low pressure area, naging tropical depression na or naging isang bagyo na nga itong low pressure area na huling namataan, mahigit 2,000 kilometro east, northeast, extreme northern Luzon. Muli, nasa labas ito ng Philippine Area of Responsibility. Walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa at ang kanyang lakas ay nasa 55 kilometers per hour at ang pagbugso niya ay nasa 70 kilometers per hour. Halos stationary o hindi masyadong kumikilos itong bagyong ito. Pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw ito ay kikilos patungo sa may bahagi naman ng bansang Japan. At wala rin direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa itong tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Maliit din yung chance na ito ay pumasok ng Philippine Area of Responsibility. So sa ngayon, ang pinaka nakaka-apekto sa ating bansa ay ang southwest monsoon o yung tinatawag pa rin nating hanging habagat. At ito ang magdadala ng mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng central at southern Luzon. So asahan pa rin natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dyan sa may bahagi ng Bataan, Zambales, Occidental Mindoro at dito sa may area ng Palawan. Sa ibang bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin makararanas ng mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Ito yung mararanasan sa malaking bahagi ng Luzon at gayon din sa Visayas at sa Mindanao. Posible din yung mga pag-ulan sa madaling araw. Ito yung mga early morning rain showers na isa sa mga katangian ng southwest monsoon o habagat. So patuloy tayong magbibigay ng update, lalong-lalo na dito sa mga binabantayan natin na iba't ibang mga weather systems. Asahan pa rin natin na sa mga susunod na araw, patuloy yung epekto ng hanging habagat, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon, yung particular na nga yung area ng Bataan, Zambales, gayon din sa may area ng Ilocos Region. At dito nga sa Luzon, makikita natin ang malaking tsansa ng mga pag-ulan sa Bataan, sa Zambales, Occidental Mindoro at Palawan. Dulot yan ng southwest monsoon o habagat, habang sa iba pang bahagi ng Luzon, kasama na dyan yung Kamaynilaan, asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Posible din bandang madaling araw na siyang katangian nga ng southwest monsoon. Posible din na medyo mainit pa rin sa tanghali ang agwat ng temperatura sa Lawag, 25 to 32 degrees Celsius, sa Tuguegarao, 24 to 35 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 24 degrees Celsius, habang sa Kamaynilaan 25 to 32 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Malaki din yung tsansa ng mga pag-ulan sa Palawan dulot ng southwest monsoon at ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands 25 to 32 degrees Celsius, sa Puerto Princesa 25 to 32 degrees Celsius. Ang nalalabing bahagi naman, particular na dito sa may Kabisayaan, mga isolated thunderstorms and rain showers ang mararanasan. Sa Iloilo, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman hanggang 32 degrees Celsius. At gayon din yung temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, 24 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala pa rin tayong nakataas na gale warning. So ibig sabihin, ligtas pa rin pumalawat ang mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Hindi natin inaasahan na magiging malalakas yung mga pag-alon ng karagatan. Liban na lamang kung minsan ay meron tayong mga thunderstorms na biglang nagtitrigger ito ng mga malalakas na pag-alon. So iba yung pag-ingat pa rin, lalo na sa mga malilit na mga sakyang pandagat. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:41 na umaga at lulubog, 6:23 ng gabi.